Yo, what's up mga ka-Ninja Call? So, ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin itong Q18 gimbal. So, gimbal siya. Yan. Nakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So, una, syempre, iaayos mo muna yung stand niya. So, next picture niya, set up mo yung cellphone. Pero bago ang lahat, mayroon siyang QR code dito. I-download mo siya sa sa cellphone mo. So, open mo rin yung Bluetooth mo para makakonect ka sa gimbal. So, yung gimbal, meron siyang switch button dito. Ayan. Switch button siya. Ito yung kung paano mo siya magamit. Pero as of now kasi, naka-off siya, kaya pwede mo siyang maikot. So, syempre naka-download siya sa cellphone natin. Cellphone kasi yung gamit natin ngayon. So, ito naman yung para sa ilaw. May switch button din siya dito. Para sa ilaw. Yan. So, ito, may charge point siya dito. May charge port siya dito para sa pinaka-holder sa gimbal. Para mo siya ng magamit mo yung stabilizer niya. So, dito naman sa baba, meron din siyang charge port dito. By the way, type C yung charge port niya. Yan. Dito naman para sa ilaw. So, setup mo siya. Gamitin natin muna yung luma nating telepono. So, syempre, kailangan siya, nakasentro. So, isasentro mo siya. Yan. Sentro mo siya. Tapos, meron din siyang remote pala dito mga ka-Ninja Call. Pwede mo rin siyang matanggal. Ayan. Natanggal mo siya. So, salpak mo lang siya ulit dito. Paano mo siya gamitin para kukuha ka ng So, ngayon, di ba, siya. Nakasentro siya. Kaya, stabilize siya. So, ngayon, o-open mo lang yung button na nandito sa kung saan yung camera, dapat yung top ng camera, nandun din yung button ng gimbal. So, press mo siya ng 3 seconds. Hold mo siya, press. Lalabas yung green. Yan, may makikita kang green na color. Yan. So, yan, nag-ano na siya, oh. Nag-i-stabilize na siya. So, ipipress mo rin syempre itong yun sa camera. Yung button sa remote. Yan. Press mo siya lang. Press mo lang siya ng 3 seconds. So, yan. Nag-i-blink na siya. So, yung muna na ito, kung paano siya mag-stabilize. Yung sa top niya ito na remote, yun yung iikot. Kung paano mo siya i-stabilize. So, yan. So, press mo yung ikot. Yan. So, i-stabilize mo siyang ganyan. So, press mo yung taas. Isang button para mag-stabilize siya. Dumiretso siya. Ngayon, pe-press mo naman yung isa ulit sa taas. Isang beses ka ulit magpe-press para mag-vertical naman siya. So, pag kailangan mo naman siyang gamitin for video, so, stabilize mo muna siya. Hanapin mo yung pinaka-stabilizer niya. Ikot mo siya. Pwede mo siyang iikot ng 360. So, pag natap mo na siya yung dito sa pinakataas, pwede mo na siyang ibaba. Yan, siya. Vertical siya. So, paano bang gamitin yung stabilizer niya? Siyempre, lock mo muna dito. Yan. Bend mo siya. Yan. Lock mo ulit. Tapos, kahit iganon mo siya, i-stabilize siya. Yan. So, pag nagbibideo ka, basta siya, naka-stabilize na siya.
Yan. Pero may lock din siya dito ah. Yan. So yan yung. So this time, paano natin gagamitin yung naka-flat siya, yung nakaangat tong ano natin, yung cellphone holder natin sa yung gimbal. Siyempre, una, press mo siya ng 3 beses yung green button dito. 1, 2, 3. Yan. Mag-free siya ulit. Parang naka-battery saver mode siya. So, tatayo natin yung stand niya. Yan. So, dapat iikot natin itong gimbal na to sa taas. Pwede mo siyang ikutin ng 360. So, itong pinaka level niya dito sa may ilaw, kailangan nakadikit siya sa may angle na ganun para nakaslant siya. So ilalak mo siya. Pag lock mo, ito naman yung ayun, nakaslant pala siya ng ganun. So ito, ilalak mo siyang ganun, tapos ito na, nakaganyan na siya. So ngayon, set up mo yung cellphone mo. Siyempre, naka-bluetooth siya sa gimbal. Ito na yung gamit natin, yung pinaka-cellphone natin. So, enter mo lang yung cellphone. Ayan. So, naka-ano na siya, gimbal mode na siya. Yung sa cellphone na mismo nakakonect. So, ito, lalagay mo yung cellphone mo dito sa may gitna. Itong may butas na to, pwede mo siyang mabend. Yan. Nabibend siya. Kasya siya sa cellphone. So, pwede mo siyang ipasok sa cellphone. So, ganun pa rin. Kung saan yung nandun dapat nakatutok yung camera mo. So, dapat nakabend siya sa center. Pasok mo lang siya kasi naka-pre siya. Dapat mapindot nyo ng 3 beses. Huwag nyo kakalimutan pindutin ng 3 beses para magalaw nyo yung gimbal. Kasi pagka nakalock siya, hindi mo siya magagalaw. Tapos, mahihirapan kang masisira pa yung gimbal mo. So, ano mo siya ulit sa center. Center na siya. So, ayan, nakikita niyo yung green button. So, ngayon, gagamitin natin yung remote. Pwede mo siyang tanggalin. Ngayon, pagtanggal mo sa remote, pe-press ka ulit dito 3 beses. 1, 2, 3 para mag-stabilize siya. So, hanapin mo yung pinaka-stabilizer niya. Yan. So, may bilog dito. Pwede mo siyang ma-counter. Dalawa yung bilog niya. Tatlong button pala yung nandito. Isang rotation sa counter clockwise. Isa sa clockwise. Tsaka yung sa camera. So, pag pinindot mo siya, steady, iikot siya. 360. Yan. Ganun din pagka counterclockwise. Yan. 360 din siya. So, kung may binibideo ka or magkukuha ka ng picture sa malayo, i-control mo siya. Pwede mo siyang i-control. So, i-set up mo lang, pwede rin patayo. Pwede mo rin siyang i-set up ng patayo yung cellphone mo. So, iikot mo lang yung iikot na siya ng kusa. Yan. Yan. So, ito pa. Babalik mo lang siya. Pag pinrest mo lang siya ng isa, hahanapin niya yung kumbaga, kalahating angle lang. Pag pinrest mo ulit ng isa, kalahating angle ulit. Pag dalawa, so yan. Okay? So, yan yung sa kung paano gamitin yung parang niya,
ah, kung paano gamitin yung naka-flat siya na ganito. So, ituturo ko naman sa inyo kung paano yung selfie mode. So, sa selfie mode naman, pipindutin mo ulit yung button dito 3 beses para mag-free mode siya. 1, 2, 3. So, naka-free mode na siya. Pwede mo na siya iikot. Yan. So, yan. So, dito, meron ditong lock. So, ibabalik mo lang yung position. Yan. So, yan na. Naka-angle na siya. So, pwede mo siyang i-lock dito yung handle para ma-selfie mo siya. So, paano ba i-lock tong ano para hindi siya mag-wiggle? So, meron ditong lock button na pinipindot pag akyat pababa. Pagka nakababa siya, ayun, meron siyang ano. Pag binaba mo siya, pero dapat nakasakto siya sa ano diretso siya sa platform niya. So, pag binaba mo siyang ganun, free siya. So, pag inangat mo naman yung dito, yan, nakalock na siya. Tapos, lalagay mo yung parang ano niya, marker niya na nakababa siya. So, naka-selfie mode na siya. So, pwede mong patayo yung camera mo. Yan. So, yan yung ano, pwede mo tapos yan, naka-selfie na. Pwede mo siyang gamitin, selfie. Okay? So, yung ilaw naman, kung madilim yung selfie ninyo, pwede mong pindutin yung ilaw dito. May button dito yung ilaw. So, yung ilaw niya, meron siyang, long press mo lang siya, yan. Meron siyang bright. Yan. Pinaka-bright pa. Warm light. Yung warm light na malakas. Yan, mas mapapalakas mo pa. Tapos balik na naman siya sa puti. Yan yung ano, ilaw niya. Yan. Tapos kung paano siya papatayin, long press mo lang ulit. Okay. So this time naman, tuturo ko sa inyo kung paano yung kung paano siya mag-gimbal show. Yung nagpa-follow yung camera na may motion sensor sa tao. So, paano ba? So, syempre, kanina, i-release mo ulit yung dito sa gilid para magbalik siya sa gimbal. Pwede mo siyang iikot ng 360 ulit. Tapos, press mo ulit ito ng 3 beses. Ito. Pagtapos ng 3 beses, syempre, babalik siya. So, ito yung remote natin. So, sa taas nito, kung gusto mo mag-motion siya, na hindi na ginagamit yung remote, syempre, balik natin yung dito. Remote. Yan, para kita ninyo. Usod natin yung yan. So, paano bang gamitin yung motion sensor para habang nagbablog kayo, naka-play siya, susunod siya sa inyo. So, syempre, press mo yung taas. So, pag press mo sa taas, may makikita kang may makikita kang parang cut, yung kinakat na pinifilter yung ano. So, ito siya. Yan. So, pag dinouble press mo siya, 1, 2, yan. Yan, nag-uumpisa na siyang sundan. Meron siyang angle na, yan. Yan. So, kung saan ka, susundan na yan ng camera. So, kung naka-play siya, ibig sabihin, kung saan yung tao, yun yung susundan niya. Yan. Makikita nyo naman yung sa screen. So, stop natin. Tapos, ulitin natin. So, dito, ayan. Papakita ko sa inyo na motion talaga siya. So, pe-press ko ulit, 2. 1, 2. Yan. O, wala akong hawak. Susunod siya. Susunod yung camera natin. Ayan.
Yan. Kung ano yung galaw ng ulo mo, yun yung susundan ng camera. Kaya kung ganun-ganun ka, iikot talaga siya. Yan. So, sinusundan tayo ng camera natin. So, yan. Stop na natin. Babalik siya sa dati. So, dito na magtatapos yung today's vlog natin. Yung sa tutorial ng ano natin, mga Kaninja Calls. Q18 gimbal. So, sa mga nag-first timer na kailangan nilang gumamit ng gimbal, so pwedeng ito. Mas mura lang siya. Kasi sa ano ko to binili sa Shopee din. Yun. Ito yung ginagamit ko pag nagbablog ako during my cellphone. Maliban pa yung rig. Kasi sa rig, pang camera kasi yung rig. So, hindi mas maganda pa rin yung may gimbal ka sa cellphone. Pwede rin siya sa GoPro mo. Pero yung connection kasi nung sa GoPro, hindi mo siya mabu-Bluetooth dito. So, wala siyang motion sensor. Wala siyang motion sensor. So, ayun. Dito na mag-e-end yung tutorial natin about Q18 gimbal. So, sa mga first timer na pwede ito. Mas madali siyang gamitin. So, kung may queries kayo, comment na lang kayo dyan sa mag-leave na lang kayo ng comment. So, bagong lahat, so salamat sa mga sumusubaybay pa rin sa natin, sa vlog natin. Thank you very much po sa inyo lahat. So I hope add nyo po ako sa mga bagong nakakita ng page na to, benchpool_intention sa YouTube. Tapos papalo na rin po sa Facebook, Benji Del Rosario. So sana receive tayo ng mga stars sa mga Kaninja Calls natin dyan. So ako po si Benji, ang inyong Kaninja Calls. So see you again sa next vlog natin. Yo, what's up mga Kaninja Calls? So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin itong Q18 gimbal. So gimbal siya. Yan. Nakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So una, syempre, iaayos mo muna yung stand niya. So next picture niya, set up mo yung cellphone. Pero bago ang lahat, meron siyang QR code dito. I-download mo siya sa sa cellphone mo. So open mo rin yung Bluetooth mo para makakonect ka sa gimbal. So yung gimbal, meron siyang switch button dito. Ayan. Switch button siya. Ito yung kung paano mo siya magamit. Pero as of now kasi, naka-off siya, kaya pwede mo siyang maikot. So, syempre naka-download siya sa cellphone natin. Cellphone kasi yung gamit natin ngayon. So, ito naman yung para sa ilaw. May switch button din siya dito. Para sa ilaw. Yan. So, ito, may charge point siya dito. May charge port siya dito para sa pinaka-holder sa gimbal. Para mo siya magamit mo yung stabilizer niya. So, dito naman sa baba, meron din siyang charge port dito. By the way, type C yung niya, charge port niya. Yan. Dito naman para sa ilaw. So, setup mo siya. Gamitin natin muna yung luma nating telepono. So, syempre, kailangan, siya, nakasentro. So, isasentro mo siya. Yan. Sentro mo siya. Tapos, meron din siyang remote pala dito, mga Kaninja Call. Pwede mo rin siyang matanggal. Ayan. Tatanggal mo siya. So, salpak mo lang siya ulit dito. Paano mo siya gamitin para kukuha ka ng So, ngayon, di ba, siya. Nakasentro siya. Kaya, stabilize siya. So, ngayon, o-open mo lang yung button na nandito sa
kung saan yung camera, dapat yung top ng camera, nandun din yung button ng gimbal. So, press mo siya ng 3 seconds. Hold mo siya, press. Lalabas yung green. Yan, may makikita kang green na color. Yan. So, yan, nag-ano na siya, oh. Nag-i-stabilize na siya. So, ipipress mo rin syempre itong yun sa camera. Yung button sa remote. Yan. Press mo siya, long press mo lang siya ng 3 seconds. So, yan, mag-i-blink na siya. So, yung muna nito, kung paano siya mag-stabilize, yung sa top nito na remote, yun yung iikot kung paano mo siya i-stabilize. So, yan. So, press mo yung ikot. Yan. So, i-stabilize mo siyang ganyan. So, press mo yung taas. Isang button para mag-stabilize siya. Dumiretso siya. Ngayon, pe-press mo naman yung isa ulit sa taas. Isang beses ka ulit magpe-press para mag-vertical naman siya. So, pag kailangan mo naman siyang gamitin for video, so, stabilize mo muna siya. Hanapin mo yung pinaka-stabilizer niya. Ikot mo siya. Pwede mo siyang iikot ng 360. So, pag natap mo na siya yung dito sa pinakataas, pwede mo na siyang ibaba. Yan, siya. Vertical siya. So, paano bang gamitin yung stabilizer niya? Siyempre, lock mo muna dito. Yan. Bend mo siya. Yan. Lock mo ulit. Tapos, kahit iganon mo siya, may stabilize siya. Yan. So, pag nagbibideo ka, basta naka-ano siya, naka-stabilize na siya. Yan. Pero may lock din siya dito, Yan. So, yan yung